na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinapabatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid, upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal, may lasong amoy masama sa kalusugan. Usok at abo parang ulap na itim, naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosif vape, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan. Walang gastos, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid, upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid, upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free. Daragoy na Home Depot, filling homes, fulfilling lives. Hey! Oh! Hey, hey, whoa! Hey, hey! Come on, everybody! Daraga Home Depot, the home of quality and affordable appliances, gadgets and furniture. Kung kalidad ang hanap mo, tara na pumunta rito. Presyong abot kaya siguradong panalo. Refrigerators at washing machine, rice cooker, TV, lahat ay complete. Water dispenser, electric fan, amplifier, set at speakers na world class. Lahat ng kailangan mo sa bahay, dito mo na matagpuan. Kalidad at magandang serbisyo, kasama sa bawat tahanan. Deraga Home Depot, the home of quality and affordable appliances, gadgets and furniture. Lahat ng pangarap mo'y narito, cash o installment, COD pa. Shopping mo'y mas pinadali pa. Cash, Gcash, cash transfer, credit card sa Daraga Home Depot. Welcome ang lahat. Cellphone, laptop, tablet at printer, madaling i-finance para sa future. Lahat ng kailangan mo'y nasa amin na. Kalidad at tibay na mapagkakatiwalaan. Daraga Home Depot ang tamang destinasyon. Kimantong Maroroy, Anislag, Kamalig, Ginobatan, San Manito, Santo Domingo. At sa Sorsogon, naroon din kami. Kumadkad, Consol at Pilar, malapit sa iyo lagi. Daraga Home Depot, filling homes, fulfilling lives. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Para sa ABN Balitang Tanghali. Ito lang po yan sa Alejandro Broadcasting Network ngayong araw na August 11, 2026, araw ng Martes. Para sa Balitang National, Provincial Sports Showbiz. Abangan nyo lang po ang nagbabagang balita. Nangunguna dito lang po yan sa Balitang Tanghali.
Para sa balitang nasyonal, nababahala ang House Prosecution Panel sa panibagong pagkaantala ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos imongkahe ng defense team na ikumpara ang libo-libong records na sakop ng 612.5 million pesong confidential funds. Ayon kay House Prosecution Legal Spokesperson Benjamin J. Tolosa Jr., ipinag-utos ng presiding officer na si Senator Francisco Escudero ang pagkukumpara ng mga dokumento upang mapabilis ang trial bago ipagpatuloy ang testimonya ni COA State Auditor Sailin May del Campo. Sakop ng mga dokumento ang libu-libong liquidation records mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Particular na binigyan diin ni Del Campo ang 845 acknowledgement receipts na sumusuporta sa liquidation ng 125 million confidential funds na ginamit ng OBP sa loob ng 11 araw simula December 21 to 31, 2022. Naunang tumistigo si COA State Auditor Roderick Wamil na nagsagawa ng audit bago siya lumipat mula sa COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office noong 2024. Tumanggi ang depensa na questionin ang authenticity ng 845 receipts at inatasan ng korte ng prosecution at defense na magkumpara ng kopya sa harap ng clerk of court. Layo nitong gawing common exhibit ang mga dokumento upang mabawasan ang testimonya de Del Campo. Unlimited royalty-free music for videos and media projects. Para sa pangalawang balitang nasyonal, inaasahang ihahayag na sa susunod na linggo ang magiging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa extradition request ng Estados Unidos laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Palace President Officer USEC Attorney Claire Castro, kailangan munang pag-aralan ng mabuti ng Pangulo ang naturang kahilingan bago maglabas ng pinal na anunsyo. Dagdag pa niya, sa mga darating na linggo ay magbibigay si Marcos ng malinaw na desisyon. Nilinaw ni Castro na nakasaad sa kasunduan ng Pilipinas at Amerika ang proseso ng extradition. Dalawa ang maaaring pagpilian, ito ay ang mananatili sa bansa si Kibuloy habang dinidinig ang kaso o itigil pansamantala ang kaso rito at isailalim siya sa extradition upang may padala sa Estados Unidos. Gayunman, hindi pa matukoy ni Castro kung sino ang may kapangyarihang magdesisyon sa dalawang opsyon. Iginit niya na lahat ng hakbang ay dapat dumaan sa tamang proseso at alinsunod sa umiiral na batas. Para sa pangatlong balitang nasyonal, sinabi na Senator Fabio Lacson nung linggo na umano'y may 4.7 billion budget insertion si Senator Pia Cayetano noong 2025, habang 6.7 billion naman ang naipasok para sa kanyang kapatid na si Senator Alan Peter Cayetano. Para naman kay Alan, sinabi ni Lacson na nasa 75 million peso lamang ang kabuuan ng 6.7 billion na hindi natutupad. Pero sinabi rin ni Lacson na kailangan pa ng karagdagang investigasyon upang matukoy kung may kaugnayan si Pia sa mga umano'y maanumalyang flood control project. Inihayag ito ni Lacson matapos niyang ibunyag ang umano'y illegal na mga reclamation project sa bahagi ng Laguna Lake na sakop ng Taguig. Ayon kay Lacson, ang mga proyekto ay iniharap bilang slope protection at mitigation projects. Ngunit lumabas umano na reclamation ang aktual na layunin. Sa pinakahuling bilang ni Lacson, umabot sa 32 ang mga flood management projects sa Taguig na umano'y may irregularidad. Hindi
dapat ilibing na lamang ang mensahe ng nilikha ng 5 kabaong na ipinagkalat sa Metro Manila na may kaugnayan sa mas malaking issue ng soberanya ng Pilipinas kumpara kung sino ang mga nasa likod nito na hindi pa nare-resolba ayon sa leader ng makabayang grupo. Ani ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Guescia, hindi dapat gamitin ang kawalan pa ng agarang sagot upang maisantabi ang mensaheng nais iparating ng mga kabaong na iniulat na natagpuan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Git niya hindi mahirap unawain ng sentimentong ipinapahayag nito na may kaugnayan sa mga tunay na pangamba na maraming Pilipino hinggil sa China lalo na kapag kausapin na ang soberanya, karapatang teritorial at seguridad ng bansa. Paulit-ulit na nakaranas ang Pilipinas ng mga tensyon at komprontasyon sa West Philippine Sea, hinaras ang mga Pilipinong mangingisda, nakaranas ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ng mga mapanganib na pagmaniobra at mapilit na aksyon na usapin ng pambansang interes. Unlimited royalty-free music for videos and media projects. Naantala naman ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon, August 10, matapos kansilahin ni Senator President Sherwin Gatchalian ang ika-14 araw na paglilitis dahil sa malakas na ulan na dala ng habagat. Kinansila ni Gatchalian ang umaga at hapon na sesyon alinsunod sa Memorandum Circular Number 123 ng Office of the President na nagpapatupad ng work from home arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila at 15 pang ibang lugar. Pinayagan din ang mga empleyado ng Senado na magtrabaho mula sa bahay. Inaasahan ipagpapatuloy ngayong araw, August 11, ang impeachment trial at sesyon sa hapon. Maliban na lang kung maglalabas ng panibagong utos ang Senate President, nagsimula ang paglilitis noong July 6, 2026. Samantala, kinansela rin ng House of Representatives ang sesyon sa plenaryo kahapon at pansamantalang nagpatupad ng work from home arrangement. Ayon kay House Secretary General Cheloy Belicaria Garafil, naglabas siya ng abiso dahil sa masamang lagay ng panahon at matinding pagbaha sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Muling magbabalik ang sesyon ngayong araw na Martes, Agosto 11. Time check, it's already 12:26 in the afternoon. Nagbitiw na sa pwesto si Health Secretary Dr. Jose Bretaño Brix Pujalte habang itinalaga namang kapalit nito si PhilHealth President at Chief Executive Officer Dr. Edwin Mercado. Ito ang kinumpirma ni Palace President Officer Attorney Claire Castro kung saan pag-resign ni Pujalte ay bunsod ng kanyang kalusugan. Wala pang isang buwan naging kalihim si Pujalte ng DOH. Papalit naman kay Mercado sa PhilHealth si Dr. Beverly Lorraine C. Ho na Chief Health Officer ng Ayala Healthcare Holdings Incorporation. Si Ho ay nagsilbi rin noon sa DOH Assistant Secretary at isa rin sa mga naging tagapagsalita ng kagawaran noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Kung maalala na harap sa kontrobersya si Pujalte, kabilang narito ang issue sa umano'y suspension sa procurement ng gamot sa tuberculosis, pati na rin ang umano'y gambling issue. Sinabi pa ni Castro na ipinapaubaya na ng Pangulong Marcos sa Ombudsman ang pag-iimbestiga laban sa mga reklamo kay Pujalte. Kabilang naman niya sa marching order ng Pangulong Marcos kay Mercado ay ang unahin ng kapakanan at kalusugan ng bawat Pilipino. Makakaramdam muli ng ginhawa ang mga motorista matapos i-anunsyo ng Department of Energy ang malaking bawas presyo sa mga produktong petrolyo simula ngayong araw. Ayon sa DOE, bababa ng 4 pesos and 70 centavos kada litro ang presyo ng lahat ng uri ng gasolina, kabilang ang RON 91, RON 95
at RON 97. Samantalang mababawasan naman ng 4.30 pesos kada litro ng presyo ng diesel, kabilang ang diesel plus, habang 4.88 kada litro naman ang ibababa sa presyo ng kerosene. Epektibo ang bagong presyo mula August 11 hanggang August 17. Ipinapaliwanag ng DOE na ang pagbaba ng presyo ay bunsod ng paggalaw ng pandaigdigang merkado ng langis, kabilang ang epekto ng mga kaganapan sa Middle East na may kaugnayan sa supply at presyo ng langis. Unlimited royalty-free music for videos and media projects. Tuloy-tuloy ang operasyon ng mga garbage truck ng City of Manila sa kabila ng ilang araw na walang tigil na pag-ulan, pagbaha at pagbaksak ng mga puno sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ayon kay Department of Environment and Public Services Director Kenneth Amurao, normal pa rin ang operasyon ng solid waste management ng lungsod, kabilang ang Manila Transfer Station kung saan dinadala ang mga nakolektang basura bago ihatid sa final disposal site. Patuloy ring tumanggap ang basura ng San Mateo Sanitary Landfill na ayon kay Amurao ay normal din ang operasyon sa kabila ng masamang panahon. Nagsimula ang matinding pag-ulan sa Metro Manila noong Sabado, August 8 dahil sa pinamalakas na southwest monsoon o habagat. Bukod sa pangongolekta ng basura, nakadeploy din ang mga tauhan ng DEPS sa paglilinis at pag-alis ng mga punong bumagsak dahil sa malakas na hangin at ulan upang muling maging ligtas at passable ang mga kalsada para sa mga motorista at pedestrian. Karagdagang balitang probinsya naman po tayo. Dito lang po yan sa Alejandro Broadcasting Network, Balitang Tanghali. TunePocket.com. 8 ang kumpirmadong patay habang 3 pa ang nawawala ng matabunan ng gumuguong bundok ang 3 kabahayan dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan sa Riverside, Purok 2, Barangay Gisad, Surong, Baguio City. Sa report na tinanggap ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong mula kay Baguio City Police Director Police Colonel Ruel Tagil, dakong alas 5:35 kahapon nang maganap ang landslide at 13 katao ang natabunan ng lupa mula sa 3 bahay. 10 sa 13 katao ang na-recover na ng search and rescue team hanggang kagabi. Isa sa 3 katao na nasagip ang binawian ng buhay sa ospital habang 7 pa ang patay na nahugot sa landslide site, kabilang ang 2 anyos na batang babae. Isang lalaki at babaeng kapwa adult na magkakasunod na huling natagpuan sa landslide site kahapon ng alas 2:30 ng hapon, alas 5:30 pa rin ng hapon at alas 6 ng gabi. Kabilang pa sa mga nasawi ay isang 17 years old na babaeng estudyante, 9 years old na lalaking estudyante, 9 years old na estudyanteng babae at isang 56 years old na lalaki. Ang tatlo ay nasagip ay isang babae at isang lalaking kapwa 27 years old gulang at isang 77 years old na pastor. Patuloy namang hinahanap ang 2 babae at isang lalaki pang napawang adult. Dahil sa pagkasawi ng 8 sa landslide sa Baguio, pumalo na sa kabuuang 19 katao ang patay, 13 ang sugatan at 6 pa ang nawawala sa malalakas na pag-ulan at pagbaha dulot ng habagat sa bansa. Ayon sa pinagsamang ulat ng opisyal sa Region 1, isa ang nakuryente sa La Union, isa ang nalunod sa Alaminos, Pangasinan, 2 rin ang nasawi sa landslide sa La Trinidad, Benguet. Sa Calabarzon, 3 ang nasawi sa Batangas, nalunod na kuryente, nagadanan sa landslide. Habang 2 pa ang patay sa rockslide sa Rodriguez, Rizal,
isa sa binangonan na nalunod at isa sa antipolo na nagana ng punong kahoy. Nasa 13 katao na naman ang sugatan mula sa Benguet, Rizal at Cavite. Sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 223,000 na pamilya o 752,000 na katao sa Region 1, Region 2, Region 3, Region 5, Region 6, Encar, Mimaropa at Calabarzon ang naapektuhan ng habagat. Sa nasabing bilang, 10,000 na pamilya o 334,400 na katao ang kinakanlong sa 412 evacuation sites. Umabot naman sa 300 na kabahayan ang napinsala, 276 bahagya, 24 tuluyang nawasak, habang nasa 1.12 billion ang nasira sa infrastruktura at 3.53 billion sa agrikultura. May 33.94 billion peso naman ang naipamahagi sa mga apektadong pamilya. Para sa karagdagang balitang probinsya, 3 dating rebeldes sa lalawigan ng Quezon ang tumanggap ng tig 65,000 pesos financial assistance sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP ng pamahalaan. Ipinagkaloob ang tulong kamakalawa sa Cultural Arts Centers, Governor's Mansion Compound sa Lucena City bilang suporta sa kanilang pagbabalik sa normal at mapayapang pamumuhay. Ang 3 benepisyaryo ay kabilang sa mga dating rebelde na nagbalik loob at sumuko sa 22nd Infantry o Unifier Brigade ng Armed Forces of the Philippines. Layunin ng financial assistant na nagkakahalaga ng 65,000 pesos bawat isa na matulungan silang makapagsimulang muli, particular sa pagpapatayo o pagpapatuloy ng kanilang kabuhayan upang magkaroon ng mas matatag na pagkakakitaan at mapabuti ang kalagayan ng kanilang pamilya. Samantala, sinabi ni Brigadier General Ernesto John C. Hadlock, Commander ng Infantry Brigade, na kahalagahan na patuloy na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan upang matulungan ang mga dating rebelde sa kanilang reintegrasyon sa komunidad. Sa pamamagitan ng ECLIP, patuloy na isinusulong ang pagbabalik ng mga dating rebelde sa kanilang mga pamilya at komunidad tungo sa kapayapaan, kabuhayan at maayos na kinabukasan sa Quezon Province. Para sa Balitang Sports, dito lang po yan sa Alejandro Broadcasting Network. Balitang tanghali, naputol ang matikas na ratsada ni Alex Yala upang tuluyang mamaalam sa sa WTA 1000 National Bank Open kahapon sa Toronto, Canada. Lumasa pang pinahenitor ng 4-6 or 0-6 kabiguan sa kamay ni world number 12 Belinda Bencic ng Switzerland sa kanilang round of 16 match sa SoFi Stadium Center Court. Bagamat may iniindang injury, hindi sumuko si Yala sa buong panahon ng laban. Bit-bit ang never say die spirit, nagawang makipagsabayan ni Yala sa first set kung saan tumabla pa ito ng 4-4. Ngunit mas kinatigan ng swerte si Bencic sa dalawang sumunod na games para makuha ang 1-0 bentahe. Balitang showbiz, dito lang po yan sa ABN Balitang Tanghali. Nabili na ng negosyanteng si Ramon Ezang ang 2.57% stake sa Lopez Incorporation mula sa sangay ng pamilya ni Eugenio Gabi Lopez III. Kasabay daw nito ang pagwawakas ng matinding awayan ng pamilya. Ito ay matapos kumpirmahin ni Mr. Lopez III na ang Cream Investment Corporation ang holding company kung saan ang kanyang pamilya ay na magmamay-ari ng 25.7%
stake sa Lopez Incorporation, ang holding company ng Lopez Group, ay nakompleto na ang pagbebenta sa business tycoon. Walang ibang detalyeng lumabas tungkol sa nasabing bilihan ng share. Karagdagang balitang kalusugan. Dahil sa patuloy na pag-ulan at pagbaha dulot ng habagat, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Health, DOH, buksan at maglagay ng fast lanes para sa mga kaso ng dengue at leptospirosis. Sinabi ni Palace President Officer Attorney Claire Castro, pinagana ng DOH ang kanilang leptospirosis at dengue fast lane sa lahat ng kanilang ospital at bukas centers. Nakahanda na rin ang mga gamot para sa ipinamahagi sa local government units para sa masiguro ng Health Emergency Response Team ay handa sa deployment sa evacuation centers. Bukod dito, pinatitiyak din niya ni Pangulong Marcos ng kaligtasan ng mga health workers na sinusuong ang mga putik at baha para matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Tiniyak din ni Marcos na sapat ang mga emergency commodities tulad ng chlorine, tablets, malinis na inuming tubig, doxycycline at iba pang katulad na gamot, hygiene kits at micronutrient supplements ay available sa LGUs. Naglaan ang pamahalaan ng 44 million pesos budget para sa health emergency, commodities at response supplies sa DOH na ipamamahagi sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Memaropa at Bicol Region. Time check, it's already 12:40 in the afternoon. Para sa health tips ng balitang tanghali, likod, sumasakit sa paglaba, linis at cellphone. So marami ang sumasakit ang likod, baywang at tuhod dahil sa gawaing bahay. So alamin at mali at tamang paraan sa pagtratrabaho sa bahay. So dito nyo malalaman kung ano ang dapat gawin, at kung ano yung tama at ano po yung mali. So makinig po tayo. Number 1, sa pagwawalis ng bakuran, sumasakit ang likod. Ang maling gawi ay nakayuko o nakakuba o nakatungo ang ulo at balikat. So, di ba sa positioning, minsan, pag nagwawalis tayo, may technique doon po pala. So, ang paraan, tamang paraan, lagyan ng mahabang hawakan ang walis tingting para diretso ang spine at gulugod habang nagwawalis. So, yan na, kung ang mga walis tingting ay mababa, di ba? Minsan, na tayo, kuba na, yukong-yuko, tapos nagbebend tayo ng mabuti. Better na, lagyan ninyo ng kahoy or tungkod yung walis tingting. So, para hindi na kayo palaging nakayuko. Di ba? Masakit yun sa likod. Sa paghugas ng plato, pagluluto at pagplantsa, sumasakit ang sakong, tuhod at likod. So, ang tamang paraan, kumuha ng mababang patungan ng paa tulad ng bangkito para ipatong ang isang paa. Una, ang kanan, tapos ang kaliwa naman. Palitan ang pagpatong ng paa para hindi mahirapan ng spine o gulugod. So, ibig sabihin, pag magplaplansya or maghugas ng pwede ninyong maglagay kayo ng maliit na upuan, pwede ninyong ipatong yung isang paa, tapos after naman nung isa, ibaba naman yung nakapatong dati, yung isa naman yung ipapatong ninyo. So, palitan lang po. So, tumuntong sa malambot na kutsyon para hindi sumakit ang sakong at tuhod, umupo kapag naghihiwa ng mga lutuin. Kasi diba, sanay na sanay tayo, pag naghiwa tayo ng mga kailangan sa bahay or pag nagplaplansya or naguhugas, lagi tayong nakatayo. So, kailangan, sa pagluluto na habang naghiwa, kailangan nakaupo.
So, sa pagplaplansya naman kasi, pwede rin naman kayo maupo, medyo mataas na plansya. Basta, diskarte lang na hindi po prolong yung standing position ninyo. Sa paglalaba, sumasakit ang likod. So, ang maling gawi, nakaupo sa bangkito. So, ang tamang paraan, sa ibabaw ng mesa, ilagay ang labahan para makaupo ka sa normal na silya habang naglalaba. So, may mga technique din na gagawin para at least isipin nyo muna yung sarili nyo. Gusto nyo magtrabaho, pero kailangan proper positioning pa rin para maiwasan natin yung mga sakit sa katawan. Sa paglilinis ng sahig, sumasakit ang tuhod. So, ang maling gawain, nakaluhod sa baldosa o semento, kaya sumasakit ang tuhod. So, ang tamang paraan, kumuha ng luhuro na malambot tulad ng nasa sibahan, pwede rin gumamit ng mop na may hawakan. Sa paggamit naman ng cellphone, sumasakit ang lieg, di ba? At nakatungo ang ulo. Tamang paraan, diretso ang lieg at hawakan ng mataas ang phone sa harap ng mata. So, ganun siya. Hindi dapat nakaganon, di ba? Yan lang po ang ating health tips para sa ating mga ka-ABN. Thank you so much po pala sa ating mga viewers. Thank you so much. Please don't forget to follow, like, and share. Happy watching pala kay Charles Paler. Don't forget ang Tart and Chewy. Ay, Sir Charles, magpapa-ads ka dito, ha? Okay, and then thank you so much din sa lahat na nag-antabay. And then, syempre, happy birthday po sa lahat ng my birthday. Kay Ate Susan Moral Cadaglio Sala ng Kamalig Albay. Ang asawa po yan ni Kagawad Rudy Liosala. Happy birthday po, Ate Susan. And then, syempre naman sa ating classmates, si Ma'am Rene Gregorio, Gregorio family dyan po sa Santo Domingo, Albay. And then, syempre, ang lahat na Moral Cadaglio Sala family dyan po sa Kamalig Albay. And then, belated happy birthday pala kay Ma'am Judith Manila. Diyan po sa Daraga Albay. Manila family, good afternoon po sa inyong lahat. And then, maraming salamat po sa lahat ng antabay dito po sa Alejandro Broadcasting Network, Balitang Tanghali. Please follow, like, and share Alejandro Broadcasting Network. And then, syempre, maraming salamat po kay Boss G, Boss Alejandro B. Alianza. And then, syempre po sa ating CEO, Ma'am Maricel Nator. TunePocket.com. And then, thank you so much din sa ating mga sponsor na nasa screen. Maraming salamat po sa tiwala. And then, syempre, kung sino pa po ang gusto magpaas, dito lang po kayo direkta or mag-page lang po kayo dito sa Alejandro Broadcasting Network. And then, nakasama po pala natin si Sir Jonathan na taga Malabog, Daraga Albay. And then, syempre, thank you so much din pala kay Cap Nasinciano Monreal, ang punong barangay ng Pandan, Daraga Albay. Dahil ang last Saturday, nagpasumba po siya dyan sa Healthy Lifestyle Dance Fitness po every first and second week of the month. Thank you so much po, Cap Nursing Monreal. And then, Alejandro Broadcasting is located at Washington Drive, Legazpi City. Samahan niyo po ulit ang aming ang susunod na programa. Ano susunod? Raketero? Mr. Raketero. And then, syempre naman, ang Balitang Tanghali sa Webes. Abangan nyo po 12 to 1 in the afternoon. Maraming salamat na kasama nyo po ang inyong lingkod, Jessica Marceliana. God bless everyone and thank you so much. And word for the day, be humble and attitude matters attitude matters. So, ang hirap, di ba?
O nga, maraming, marunong ka nga sa lahat ng gawain sa work, pero kung may attitude ka, wala pa rin yun. So, better, stay humble. And then, good afternoon pala, pahabol tayo. Good afternoon din po pala sa lahat ng staff ng Provincial Treasurer's Office sa pamumuno po ni Ma'am Evelyn Hana. And then, syempre, shout out ko daw sila Kuya Simon. Sa lahat ng staff, and then, syempre, sa Provincial Government of Albay, sa pamumuno ng ating Governor Noel Rosal. Maraming salamat po. God bless everyone. Fuji.com. Fuji Denso Appliances, your trusted partner for home and business. Fuji Denso offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fuji Denso is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fuji Denso. Quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool. Kiwanis Club of Legazpi City presents Watch Your Health 2026 in partnership with the City Government of Legazpi. A health consciousness project of Kiwanis Club of Legazpi for only 1,000 pesos inclusion. FBS, BUA, BUN creatinine, cholesterol, triglycerides, HDL, LDL, SGOT, SGPT, urinalysis, CBC, ECG with reading. Venue, Ibalong Centrum for Recreation, ICR, Legazpi City. Time, 5 a.m. to 10 a.m. Extraction dates, July 26, 2026, August 2nd, 9th, 16th and 23rd, 2026. Consultation dates, August 2nd, 9th, 16th, 23rd and 30th, 2026. With free consultations on site. Medical checkup, surgical checkup. Contact us, Tim De Villa Jr. 0922855180. Marlon Angelis 0916-256-7600. Acknowledgement Mayor Hisham Ismail and to the City Government of Legazpi for venue accommodation, Dr. Jab Bataga, and volunteer doctors from Bicol Regional Hospital and Medical Centre, Dr. Francis Gomez and City Health Office. Sponsors: Cotton City, Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic, TY Accounting Office, Bicol Memorial Park, Davies Paint Reinvented, Rabvax Animal Bite Treatment Centre and Medical Clinic, KGM Pharma Medical Corp, Mercantile Insurance, Veterans Bank, China Bank Savings, a subsidiary of China Banking Corporation, JBDC, Johnson Builders and Development Corporation, Kim Jom, Engineering Consultancy Service, Jerry's, Roasted and Fried Chicken, Nelstar and Adam Fitness Gym, Rapid Global Medical Diagnostics Incorporated, Best Oil, Romancelli Residences, SRB San Roque Resta Bar, New Blossoms Catering Services Inc., Base Autocare at General Services, Gamit Pangkasa Presyong Pangmasa, Alejandro Broadcasting Network ABN, Alpha Insurance Services, CTPL and comprehensive for trucks, cars, tricycle and motorcycle, helping to improve the health of the world one community at a time.